omnipotent, God is all-powerful. So pag sinabi mong omnipotent, unlimited power and control, kaya nais kong makita ninyo sa buhay ni Job ang pagiging all-powerful ng Diyos. Kaya sabi, surely mercy, the goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Yung mercy, yung goodness ng Diyos palagi nakaback up. Si Jesus nasa unahan, yung goodness and mercy nasa likuran, tayo nasa middle kasi iniingatan tayo ng Diyos. Hallelujah, sa taon na ito, hallelujah, is a year of fulfillment. It's a year of restoration. Amen! Punta tayo sa Word of God. Saka na lang mamaya iba. Job, chapter 1, verse 1 to 22. Yan. In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. Hindi Job, Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters. 3, and he owned 7,000 sheep. Woo! Meron ka 7,000 sheep. Grabe. I-total mo yan. Makikita mo yan eh. Pag tinotal mo, billions halaga niya. Okay? 3,000 camels. 500 yoke of oxen and 500 donkeys. Kapag ari-arian yan. Kulungan lang yan eh. Di ba? Tapos yung mga manggagawa niya lang. And he had a large number of servants. Billionaire. Walang sinabi si Elon Musk dito. He was the greatest man among all the people of the East. 3. His sons used to hold feast in their homes on their birthdays. Mayaman eh. Kada kaarawan, may piyesta. Piyesta, hindi party. Piyesta. Saan ka nag-birthday, nagpa-piyesta ka? Ha? Sila, pag nag-birthday, piyesta. Okay? And they would invite their 3 sisters to eat and drink with them. Pakibilis na tayo. When a period of feasting had run its course, Job would make arrangement for them to be purified. Kasi pag nag-inuman yung mga anak niya, grabe. Yung magulang, upright, blameless. Pero yung mga anak, grabe, makasalanan. Kaya ginagawa ni Job, Job would make arrangement for them to be purified. Naghahandog siya sa Diyos, kay Yahweh. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them. Kami niyang paghahandog. Grabe ginagawa ng Job, di ba? Thinking, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. Regular niya ginagawa. Dahil araw-araw ang buhay ng mga anak niya. Na-curse nilang Diyos. Grabe, no? Yaman mo, pero araw-araw nahandog mo dahil sa kasalanan ng iyong pamilya. One day, the angels came to present themselves before the Lord. Sino yun? Si Lucifer, Satanas. And Satan also came with them. The Lord said to Satan, "Where have you come from?" Sabi niya ng Diyos, "Saan galing, Satanas?" Okay? Sabi niya, sana, "Where you have come from?" Satan answered the Lord, "From roaming throughout the earth, going back and forth on it." Balik-balik. Saan-saan? Naghahanap, sabi ni Peter, ng masisilak. Yan ang gawain ng Diablo eh. Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job?" Nakita mo ba si Job? Sa lupa, there is no one on earth like him. He is blameless and upright.
fears God and shuns evil. Pamulan mo ako ng Tagalog. Does Job fear God for nothing? Satan replied. Sabi niya, bakit takot yan sa'yo? Bakit nag-aandog yan sa'yo? Kasi meron siyang dahilan. Ano yung dahilan? Have you not put a hedge around him? Diba? Kaya yan tapat sa'yo kasi iniingatan mo. Yan naman pala eh. Napahirapan mo pa ako mag-Tagalog, mag-translate. Sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Verse 10. Inaalagaan nyo siya. Sabi mo sa katabi mo, inaalagaan ka ni Lord eh. Ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Nasa atin ang God the Son. Nasa atin ang God the Holy Spirit. Hallelujah! Ang God the Father, hallelujah! Siyang nag-iingat, nagpapala sa atin. Inaalagaan niya, pinaprotektahan, malasakit ng Diyos. Oh, sabi niya, inaalagaan niyo si Job, ang kanyang pamilya, at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin. May tampo ang Satanas. At halos punuin ninyo ng kanyang kayamanan ng buong lupain. Grabing blessing ng Diyos. Sino ba naman? Gusto ng kaaway? Sino ba naman na hindi maging matapat sa'yo? Eh ganyan, binibigay mo sa kanya. Verse 11, pinupuno mo ng kayamanan yung buo niyang lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya. At harap-harapan niya kayong susumpain. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya. Yan ang nangyari sa iyo. Yung permission. Maring matagal ng gigil na gigil ang Diablo. 2024 pa. Ha? Oh. Gawin mo sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Bilis. Mas mabilis pa sa GMT. Tsaka sa Lazada. Nalipol ang mga anak ni Job. At naubos ang kanyang kayamanan. Pag sabing, gawin mo lahat gusto mo. Nawala agad sa harapan ng Diyos. Ano agad inatake? Ari-arian. At ang kanyang mga anak. Isang araw, nagkakainan at nagiinuman ng mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Inuman kayo ha? Isang araw, nagkakainan at nag-inuman ng mga anak ni Job. Ano ba yung mabalik-balik? Sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Walang anoy-anoy, dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po naming pinang-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno. Tingnan mo, ilang libo yun, di ba? Ang dami. Okay, yung donkeys niya, 500 pas. Nang may dumating na mga sabeyo, kinuha po nila ang mga baka at mga asno at pinatay pa po ang aking mga kasama. Magnanakaw. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Verse 16. Hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita nang may dumating namang isa. Sinabi naman nito kay Job, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. Natorta yung mga tupa, ilang libo yun. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo. Sabi ang Diablo. Hindi pa ito halos tapos magsalita nang may isa na namang dumating. Hindi pa tapos yung unang sakit eh. Aray, grabe, libo-libo naman. May pangalawa. Natutulala ka na. May pangatlo. At sabi nito, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga kaldeo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo, ilang libo yun, at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Verse 18. Hindi pa rin ito halos tapos magsalita nang may dumating na namang isa at nagsabi, habang ang mga anak po ninyo ay nagkakain at nagiinuman,
sa bahay ng panganay nilang kapatid. Verse 19, hinampas po ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. Tumayo si Job. Pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatirapa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya ay, hubad akong lumabas sa napupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala laban sa Kanya. Hindi mo dapat sisisi. Kagaya nun, sinisisi nila ang Diyos ng magsunog, huwag mo sisihin ang Diyos. Chapter 2, verse 1 to 13, in continuation, muling humarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ang tagaparatang, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, nagbalik-balik, di ba yun na ulit? Di ba yun na ulit? Okay. Nagbalik-balik at naglibot-libot sa buong daigdig. Verse 3. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig, mabuti siyang tao, sumamba sa akin, at umiiwas sa masamang gawain. Hindi mo akong pinsalain siya, kahit walang sapat na dahilan. Subalit, nanatili pa rin siyang tapat sa akin. No? Pangalawa, ginawa yun ng jablo. Ari-arian, di ba? Yung kanyang mga anak, lahat ng property niya. Pero sabi nila, nanatili siyang tapat. Verse 4. Sumagot si Satanas, kahit anong bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukin ninyong saktan ng kanyang katawan at sigurado kung susumpain niya kayo ng harap-harapan. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang papatayin. Verse 5, kaya umalis si Satanas sa pangalawang pagkakataon sa harapan ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ang isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. Verse 9, sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Ang problema kapag yung asawa hindi puspos. Manatili ka pa ba dyan? Pastor-pastor ka! Wala nang makain mga anak mo! Buti nga ito, bago nagsalita. Wala na yung mga anak niya. Saka lang siya nagsalita. Yung iba, wala pa nangyayari. Salita na ng salita. Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na! Grabe, yung pinakamamahal mo, yung sasabihin sa'yo, mamatay ka na. Nagnanaknak ka na eh. Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang bang tatanggapin mo sa Diyos? Hello? Kahit di na nga ako mangaral, pinapangaralan na tayo eh. Pagpapala lang bang tatanggapin mo sa Diyos? Kapag mayroong dilub yung buhay mo, may pagsubok ka, iyak ka ng iyak. Dahil bakit sa pagpapala ka lang ba masaya? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Nagsimba pa din siya. Nag-pray. Nag-worship sa Panginoon. Sabi niya sa asawa niya, hindi mo alam mo sinasabi mo. Pagpapala lang sa utak mo. Ang masamang nangyari kay Job ay nabalitaan ng tatlo niyang kaibigang si Eliphaz na Timaneo, si Bildad na Suhita, at si Zophar na Amita. Nagkasundo silang tatlo na dalawin si Job upang palakasin ang loob niya at makiramay sa kanya.
Verse 15, 12. Malayo pa sila'y nakita na nila si Job, ngunit hindi nila ito nakilala. Nang makilala nila ito, hindi nila napigilang umiyak ng malakas. Pinunit nila ang kanilang mga damit at naglagay ng abo sa ulo dahil sa pagdadalamhati. Parang burol na yung pinuntahan nila. 7 araw at 7 gabi silang naupo sa lupa kasama ni Job. Ngunit hindi nila ito pinagsabihan ng kahit anong sapagkat nakikita nilang hirap na hirap ito sa kanyang kalagayan. 14. Hanggang 13 lang. Okay? Kalang kalagay. So, mga na chapter, basahin nyo. Iniwan siya ng kanyang 3 kaibigan. Iniwan siya ng kanyang asawa. Kaya ang topic ko ngayon, omnipotent, God is all power. So pag sinabi mong omnipotent, unlimited power and authority. Kaya nais kong makita ninyo sa buhay ni Job ang pagiging all-powerful ng Diyos. Number 1, God's power of protection. Makikita natin sa verse 6 to 12. Okay? Yung unang pag-uusap ng Job ni Satanas sa Panginoon. Kaya yan sa'yo. Ginagawa niya yung lahat dahil pinagpapala mo. Iniingatan mo. Yun ang sabi niya sa verse 6. Sabi niya, hindi mo siya pinapabayaan. Pinoprotektahan mo siya. Ano yun? Letter A, yung divine protection, divine intervention ng Diyos. May pakikialam ang Diyos sa buhay ni Job. Sabi niya, lahat ng kayamanan, dinadala mo sa lupain niya. Lahat ng kanyang mga ari-arian, pinagpapala mo. Maging ang mga servant niya, pinagpapala mo. Ang kanyang mga anak, kahit ganun ang ginagawa, pinagpapala mo. Si Job. Bakit? Dahil ang Diyos may pakikialam sa buhay ni Job. Ganun din sa buhay natin. May pakikialam ang Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Tayong mga magulang. Hindi porkit nasa tamang edad na yan. Hindi rin porkit na darating ang time na may pamilya na yan. Hindi ka na makikialam sa kanila. No, dapat may pakikialam ka pa din. Ganun din ang Panginoon sa atin. Dahil ayaw niya na tayo'y mapahamak. Minsan ayaw natin tayo pakialaman. Pastor nakikialam. Salita ng Diyos yan. Sa buhay mo. Dahil kung ang Panginoon ay hindi makikialam, wala siyang pakialam sa atin, kawawa tayo. Minita mo ano nangyari? Pinaintulutan ng Diyos. Sige, inalis mo yung kanyang cover, yung protection niya. Spiritually, yung divine protection ng Diyos. Sige, hindi ako makikialam. Sa isang iglap, dumating ang magnanakaw. Nandyan lang yun sa paligid. Ilang beses siyang ninakawan. Okay? Ilang beses inatake siya ng kaaway. Iba-ibang ginamit ng dyablo na kaparaanan para ubusin yung lahat ng ari-arian na meron siya. Di ba? Gumamit siya ng mga magnanakaw, ng mga ibang lahi para salantain, sunugin, ubusin. Sipin mo, magpundar ka ng ganun, libo-libo na ari-arian. Sabi diyan, okay, 7,000 sheep, 7,000 mga tupa, hindi madali mag-alaga niyan. Marami niyan. Pero sa isang iglap, ubos. Ang 7,000. Ano bang sumunod? 3,000 camels, ninakaw. 500 oxen. 500 female donkeys. At mga servants niya, pinagpapatay. Sa dami ng servant niya, ilan lang yung nabuhay na bumalik sa kanya. Sa isang iglap. Pati yung kanyang 10 anak, na araw-araw niyang hinihingi ng tawad sa Diyos. Kaya, mga mahal natin sa buhay, araw-araw, nag-iinom, araw-araw, namumuhay. Diba? Oh, bakit walang kaparusahan ng Diyos? Kasi pinagpipray mo eh.
kawawa talaga yan. May isang nanay, sabi niya, ay paglasing anak niya, ay yung asawa niya, ginagawa siyang punching. Sabi ko, rebuke mo! Nirebuke niya? Suntokin siya, hindi siya masuntok-suntok ng asawa niya, lalaki. Hindi siya masuntok. Nirebuke niya in Jesus' name! Hindi masuntok-suntok. Hanggang tumayo siya, kinuha niya asawa niya, sabi niya, matulog ka na. Hindi na siya sinuktok. Natulog na lang. Sabay nagkwento siya sa akin, Pastor, napaka-powerful lang. Bakit? Lasing na naman yung asawa ko. Sasapakin na ako, pero ni-review ko. Sabi mo, reviewin ko. Hindi niya ako nasuntok. Sabi niya, ako nga dapat nagsusuntok sa kanya eh. Pero ang ginawa ko, pinatulog ko na lang, pinag-pray ko. Ang sarap ng tulog niya. Kung sabihin mo yan, yung isang sa Project 6 noon, hindi ka na kasimba, kapatid. Kasi yung papa ko eh. Papa ko. Namatay yung papa. Hindi, wala nang hadlang. Oh, ba't di ka pa rin nagsisimba? Kasi walang tao sa bahay. Tama mo yan? Dinamay mo pa yung papa mo. Hindi naman pala yung papa mo dahilan bakit di ka nakakasimba. Ayaw mo pa lang pala talaga. Papasukin mo yung gawain ng Diyos. Sabay, papabayaan mo. Oh. May divine intervention. Nakikita natin doon sa patuto. Bible. Sabi, hindi lang si Job nakaranas yan. Oh. Mayroong God's power of protection. Amen? Hindi yung nakikita ng literal mong mata, pero nararanasan mo. Totoo yan. Kahit saan tayo. Nandyan ang pag-iingat ng Panginoon. Ako, testimony ko yan sa inyo. Maraming beses, nagdadrive ako, nakatulog ako. Nagising na lang ako, nakapark na ako sa De La Costa. Totoo. Nakamulat ka, pero wala kang malay. Namalayan lang ako, nakapark na ako. Pagbaba ko po, Lord, salamat. Totoo. Si George nga naglakad tulog. George, naglakad, untog siya sa poste ng ilaw. Basag yun dito niya. May hawak ka pa kayang sasakyan. Si Jong nakatulog, nagmumotor. Pero yung gising na gising, nakamotor. Patay. Si Sister Rebelin, may nawalan ng biyos ng preno. Bangga sa kanya, ni-review. Kahit Jesus na yung biyos. Siya, walang tama. Dinala siya sa hospital, wala talaga siya fracture. Pero yung biyos, yupi, sabi ko, yung anghel yun eh. Binangga niya yung anghel mo eh. Oh, si Pastor Riner, Pastora Melissa, dyan sa West Ab na yan. Diba? Araw-araw yan. Okay? Oh, nagmamadali sila. Sipin mo. Okay? Bumangga sila doon sa harapan nila sa kotse. Sasakyan. So, yung kanilang motor, hindi na nagamit. Ginangshop na yun, sobrang yupi. Si Pastora Melissa, tumilapon. Pagbaba sa kalsada, sabi niya, para ng jeep. Sabi ng pulis, kitang-kita siya ng pulis eh. Sabi niya, huwag kang gumalaw, huwag kang tumayo. Sabi niya, malilate na ako sa trabaho. Ha? Hindi, mag-report ka, hayaan mo muna yung trabaho mo, report. Pastor Riner, wala din siya. Sugat, sabi ng pulis, araw-araw ko nandito, kita ko yung mga aksidente, mga tao, paano sila mamatay. Pero ngayon lang ako nakakita ng tumilapon pagbaba sa kalsada, nagpara ng jeep. Yung motor, hindi nila mauwi. Binigyan silang bagong motor ni Lord. Amen? Hindi siya makapaniwala. Ako naranasan ko na rin tumilapon sa motor. Namadali ako, late na ako sa school eh. Kaya dito ako sa gilid dumaan, bukas ba naman yung pasahero, yung taxi, nagbaba ng pasahero sa gitna. Pagbukas, ako ang tumama. Lipad tawag ako. Ang pakiramdam pala niyan, pag tumatambling ka sa ere, hariwala yung katawan, yung kaluluwa mo eh. Pagbaba kong ganyan, para akong si Spider-Man eh. No, nakaganon talaga ako eh. Yung mga tricycle driver, sabay tumayo na ako, kinuha ko yung motor. Hindi niyo, huwag ka muna walisin dyan. Yayahan mo na, pinapatawad ko na yun, late na ako. May nakakita pala na taga-school. Sabi niya, iningatan ka ng Diyos.
Kitang-kita kita paano ka nag-vertical sa hair. Pero nung pauwi, nanginginig yung tuhod ko. Yung pauwi ako, sabi ko, Lord, hindi ka na ako makadrive. Doon ko lang na-realize. Sabi ko, hindi pa lang nangyari sa akin. Yung ng motor ko, manubela, nag-gewang, paling. Hindi ako makawin. Nanginginig yung tuhod ko. May trauma eh. Pero nag-pray, Lord, bigyan mo ko ng lakas ng loob. Nawala yung takot ko, nakauwi ako. May God's power of protection. Kapag wala yun, ang kaaway, immediate. Ang magnanakaw, immediate. Ang curse, immediate. Ang karamdaman, immediate. Nandiyan darating sa iyong kahanan. Sa iyong sambahan. Kaya kung malakas ka, buong 2024, wala kang sakit. Hallelujah! Walang na-hospital buong 2024. Walang na-confine. Praise the Lord God! Iningatan mo kami sa buong taon. Ikaw ay makapangyarihan. Hallelujah! May mga mahal ka sa buhay na sa ibang bansa. Iningatan sila, nakauwi sila, buhay, malakas. Huwag ka magmalaki. Kung ano man ang meron sila, magpasalamat ka. Kagaya ni Job, naghahandog sa Diyos. Lord, naghahandog ako sa iyo. Pag-iingat mo. Grabe, ilang libong tax feet yan. Tax niyan, aeroplano yan. Sabi, isipin mo yan. Pag-iingat ng Diyos. Yung protection niya kasi mayroong divine intervention, God's guidance and direction. Sa buhay natin. Salamat. Ngayon, tingnan mo yung katabi mo. Ha? Maganda, magwapo, malakas, punong-puno ng pag-asa, sigla. Biyaya yan ng Diyos sa atin. Kasi ang Diyos ay makapangyarihan. Amen! Bagong gupit ka, bagong color ang buhok mo, bagong ayos. Praise the Lord! Kaya huwag ka magmamalaki sa Diyos, nagmamatigas ka. Ay, panahon ng pagsisimba, yung magsimba, sige ka! Sabi mo sa katabi mo, sige ka! Mas maganda yung walang gising, ay walang tulog kaysa walang gising. Tulog ka ng tulog, malapit ka sa kamatayan. Saan mo yan? Gawain, tulog ka ng tulog, may gawain, hindi ka nagsisimba. Sige ka! Wala kang panahon, trabaho ng trabaho, sige ka! Nagpapaalala lang ako. Kahit na billions pa ang halaga niya. Yung hangin, nagsama si hangin at saka si apoy. Tara, punta tayo doon. Di mapigilan. Hallelujah. Walang ulan. Sabihin. Kaya doon yung pakikialam ng Diyos. Yan. Matapat ng pamilya na yan. Sabi niya, sinasawatayan ng Diyos, sinasaway niya. Sabi, surely, mercy, di ba, goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Yung mercy, yung goodness ng Diyos, palagi nakaback up. Si Jesus nasa unahan, yung goodness and mercy nasa likuran, tayo nasa middle, kasi iniingatan tayo ng Diyos. Woo! Omnipotent God! All-powerful God! Salamat, Panginoon. Huwag tayong magmalaki, magmatigas ng ulo sa Panginoon. Kasi hindi si Lord ang paparusa. Hindi si Lord ang gagawa ng masama. Ang alin? Ang diablo! Ang karamdaman, hindi ang Diyos ang nagbibigay. Ang diablo! Siya ang nagbibigay. May sakit ka? Tanggap ko to kasi bigay to ng Diyos. Hindi yan totoo! Yan totoo. Ang binibigay ng Diyos, kagalingan. Number 2, God's power of permission. Pag sinabi mong permission, allowing something to happen. Ayan. The act of allowing someone to do something. Ito ang kapangyarihan ng Diyos kasi siya ay sovereign. Kahit tayo ng mga anak ng Diyos, sabi ng Roma, the Apostle Paul, binigyan tayo ng Diyos ng authority all over the power of enemies. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba?
O, sinusuko kayo na humayo, gawin niyo ito. Yung hindi magtanggap sa inyo, pagpagan nyo ng paa, anong mangyari? Sumpang abutin nila. Pero doon sa mga tumanggap sa inyo, iwan yung kapayapaan sa mga tahanan nila. Iwan yung pagpapala sa mga tahanan nila. So ang Diyos ay may kapangyarihan. He is omnipotent God, unlimited power and authority. Siya ay may kapangyarihang magpahintulot. Na ang mangyayari sa atin, pahintulutan tayo ng Lord. Kagaya nun kay Job, di ba? Pinadadala ng Diyos ang mga kayamanan sa lupain niya. Maraming mga investor sa Kanya. Maraming mga taong lumalapit sa Kanya. Because God's power of permission, God is in control. Siya ay control ng Kanyang creation. Sabi nga dun sa prayer request, pakipag-pray mo nga yung robot, yung machine, gumana ng maayos. Di pa ako nakapag-pray ng mga robot, ng machine. Pero yung washing machine ko, napag-pray ko na, tumino. Diba? O kami, pioneering kami, yung gasol namin, wala, andap na, rebuke ko in Jesus' name! Nakaluto. Pero mauubos talaga. Parehas kami ni Pastor Villanueva, Eddie Villanueva, nililehans niya din yung gasol niya. Yung motor ko, nililehans ko din kapag empty na eh. Oh. Naka-establish naman ng church, kahit empty yung motor, pupunta ng house church. Ganyan ang kapangyarihan ng Panginoon. Karanasan ko yun. Oh. Kaya tandaan natin, gaya doon sa akin binasa buhay ni Job, di ba? Gumagamit siya ng mga tao. Hindi siya yung direct, kundi mga tao. Even yung mga creation, ginamit niya. Kasi binigyan siya ng Diyos ng permiso eh. Alam niyo ba na mga anghel, lalo na ang klase ng anghel, si Lucifer, ang pinakamaganda, pinaka-powerful na nilikha ng Diyos na klase ng angel. Mataas na uri ng anghel siya, si Lucifer. Okay? Pero kahit na mataas na uri siya na anghel, hindi pa rin pwedeng ikumpara yan sa sovereign God, Most High God. Bakit? Nilikha niya lang yun. Okay? Pero anong ginawa ni Lucifer? Inari niyang sarili niyang kapantay ang Diyos. Kaya tayo, nangyayari din yan sa buhay natin. Nagiging Diyos tayo ng sarili. Bakit? Ikaw ang nagpo-provide ng sarili mo. Sa iyong lakas, sa iyong galing, sa iyong talino. You are the God of yourself. Kaya anong sabi ng Bible? I-enthrone mo. Di ba? I-ano mo? Tanggalin mo sa trono yung sarili mo. Okay? Kundi ang ilagay mo sa trono ng buhay mo, ang Diyos. Siya yung iluklok mo na hari ng buhay mo. Kaya nga, Lord and Savior. Huwag mong gawing Diyos ang sarili mo. Sabi niya, I am your Jehovah Jireh. God who provides. Jehovah Shalom. Jehovah Rapha. You're my healer. Lahat ng iyong needs. Because God's power of permission. Mayroon siyang kapangyarihang magpahintulot. Kaya nga siya, di ba sa Bible, kay Jesus, pinatatawad, nagbibigay siya ng kapatawaran doon sa mga parlay, sa mga taong mga kasalanan, sa mga babaeng prostitute. Sabi ng Panginoon, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Anong sabi ng mga para sa iyo? Sino ka para magpatawad? Because God is omnipotent ka. Pinahintulutan niya, patawarin yan. Kaya God's sovereign rule over all. Isaiah 40 verse 15, behold, the nations are a drop of a bucket and are counted as the small dust of the balance. Biblically
prophecy concerning the destinies of nation has had marvelous fulfillment, showing that God indeed rules the affairs of kings and human rulers. Ang Diyos pa din. Kaya ang ating bansa, wala tayong ibang gawin. Huwag tayong magwelga, magrebelde. Ang gawin natin sa ating bansa, sa mga namumuno, ipanalangin. Yun ang sabi ng Bible. Kasi ang Diyos ay meron siyang sovereign rule over all. Sa Diyos mananagot ang mga hari, ang mga pangulo, ang lahat ng mga namamahala mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Sa Diyos sila mananagot. Hindi sa atin. Sa Diyos. Tandaan natin, mga mananampalataya, ang Diyos natin ay makapangyarihang Diyos. So, ano yung dapat? Lord, diba? Sa kapahintulutan mo, sabi ng Bible, sige, dami mong plano, pero ang Diyos ang nagpapahintulot. Dami mong plano ngayon 2025? Sabi mo sa katabi mo, ano bang plano mo? Ha? Meron ka bang plano sumunod sa Panginoon? Sa dami ng plano mo, wala yung planong sumunod sa Diyos. Asan yung Angie? Asan yung Angie? Come on, Angie. Kaya dito sa church, pinapractice natin na makumpleto natin ang ating 52 weeks, 52 Sundays, 52 Wednesday. Kasi yun ang meron dito sa church. Hello? Kaya meron tayo dito sa church ngayong taon, magkakaroon tayo ng card. Ito ay 52-week devotional lifestyle with Jesus. Bawat isa sa atin, lahat tayo, meron ito. Okay? Iiwan lang to sa church. Tuwing Sunday, yan. Sayang, wala doon eh. Meron ba doon? Meron, ayan. Mas maganda kasi nasa TV. Card. Tuwing Sunday na pagpunta mo dito, halimbawa si Joe, hindi siya dumalo nung Sunday. Ilalagay dyan, demonyo. Na demonyo. Ha? Oh, evil. Mabuti, mabait si Angie. Ang nilagay, cross. Because the cross before you. Ha? No turning back. Oh, doon mo na kay Joe. Yo, nakakadalawang cross na siya. Yan. Tuwing Sunday, yung mga admin natin, leaders, pastor, lalagyan nila yan ng cross. Okay? 52 Sunday. Sa isang buwan, 5 weeks. Meron ding Sunday evening at Wednesday. Okay? Dahil bakit? Practice natin. Sabi ng Bible, i-practice ninyo yung salvation. Work out, work out, work out! Para yung kapangyarihan ng Holy Spirit, hallelujah, mag-manifest at may dumaloy sa iba na parang hangin na nagbibit-bit ng apoy. At tayo yung na mga Kristiyano, ang daladala natin ay ang kapangyarihan ng Diyos para ikalat ito sa lahat ng mga tao. Kumalat ang apoy ng kapuspusan, apoy sa pananalangin, apoy sa pagdalo sa gawain ng Diyos. Amen? Kaya, yan, kakaroon tayo. Pero ito ay sample pa lang. May in-order na si Angie na maganda. Ngayon, meron lang, babayaran lang natin yun. Siyempre, kawawa ng Master Angie, ginastusan niya yan, tapos libre lang. Bayaran natin siya. 1.5 isa, no? Hindi to. Si Sir Angie na. Kasi siya yung gumawa niyan material. Ngayon, ba't si Abby yung hindi dumalo? Wala pa si Abby noon. Sa pangalawa, wala ka. Hindi pala evil. Emoji, sad face. Sunod, wag yung sad face, yung angry face mo lang. Kasi may ganun, ni sungay. Okay ba yan? Kaya sa Sunday, ipoprovide nito, nandiyan yung pangalan mo, nandiyan yung mukha mo lahat. At, katapusan ng taon, sa anniversary natin, lahat ng mga nakakompleto niyan, i-award ng Diyos. I-appreciate natin dito sa church. Dahil yung 52 weeks mo, sa Panginoon yun. Amen! Hallelujah! Yung Solomon family, kasama na namin pag Wednesday. Praise the Lord! Hallelujah!
Yung iba pa kayang family, yung Escobar families, nanay si tatay, kasama namin yan sila. Dalangin ko yung buong family nyo sa mga paggagawain na meron tayo, magkakasama tayo. Kasi bakit? Yun man lang. Sa protection, hindi mo kayang bayaran ng Diyos yan. Sa security, hindi mo kayang bayaran ng Diyos yan. Yung permission ng Diyos. Amen. Sabi diyan, maging matapat ka sa Panginoon dahil pangako ng Diyos. Pagpapalain kita, sambahayan mo, ikaw at ang sambahayan mo, maliligtas. Okay? At panghuli, God's power of restoration. Nakita ko doon. Sige, wag mo tanggalin muna. Yan lang muna. Nakita mo doon kung paano yung protection ng Diyos kay Job, sa family niya, yung permission ng Diyos. Pangatlo, nakita ko yung God's power of restoration. Yung sakit niya, nagnanaknak, hindi biro. Yung magkapigsakan lang ng isa sobre. Para kang mamamatay sa sakit mula ulo pa kaya hanggang talampakan. Kaya wag, diba? Doon sa mga estudyante, aral ka ng aral. Wala kang panahon sa Panginoon. Hindi masamang mag-aral, pero masama yan, wala ka na rin pag-aaral sa Diyos. Trabaho ka ng trabaho, hindi masama magtrabaho, pero trabaho ka ng trabaho sa mundo, pero kay Lord, ayaw mo magtrabaho. Diba, lahat ginagalaan mo, pero ang simbahan, di mo pinupuntahan. Hallelujah. Paano kung mawala yung protection? Ano sabi ko, di ba? Kung hindi ka mabago ng iyong sirkumstansya, hindi ka maging matapat sa iyong sirkumstansya na meron ka ngayon, baguhin ka ni Lord. Baguhin niya yung circumstances mo. Para maging matapat ka lang. Malakas ka, masigla ka, pero sige, ginagamit mo yung lakas mo, gala-gala ka. Sige, kung ano-ano pinagawa mo, sige. Pag yung lakas mo, kapatid, takin ka ng kaaway, yung lakas mo, manghina. Kasi nanghina ka na, sa hospital ka na, iyak ka na ng iyak, Lord, balik mo yung lakas ko, maglilingkod na ako sa'yo. O di nagbago ka nung mahina ka. Yun ang gusto ni Lord. Ngayon, i-restore ka niya. I-restore ka ng Diyos. Agayang ginawa niya sa buhay ni Job. Job 42, pakita ka. Ito, maganda to. Dito na ako magtatapos. Job 42. Ngayon, sabi ng Pope, pag mangangaral na lang, yung mga priest, 10 to 15 minutes, 8 to 10 minutes na lang ang pangangaral ng mga priest. Sabi nung nasa radyo, sabi niya, ganun na din dapat yung mga pastor, 8 to 10 minutes. Grabe. Minsan ka na lang magsimba, 8 to 10 minutes pang pangangaral gusto mo? Dapat sabihin yan, 8 to 10 minutes, mag-Facebook. Diba? Pangangaralin mo 8 to 10 minutes sa pastor, pero pag nag-Facebook ka, unlimited. Pag magpuyat ka, di ka nagtutulog. Siyempre, magpupuyat ka di ba? Pag nandun ka sa mall, kumain ka ng restaurant, ang tagal maluto. Isang oras ka naghihintay, okay lang. Tawa, okay lang. Kasi, pero sa simbahan, tingin ka ng tingin, gutom na ako. Pag sa manginasal, manghintay ka, daming customer, willing to wait, 30 minutes, yes. Di ba? Kahit puro tubig lang ininom mo, busog ka na sa tubig. Hintay ka lang hintay, kay manginasal. Doon sa Jollibee. Hello? Kaya yung apoy magagalit talaga. Pati yung hangin. Sabihin ng apoy, dali mo nga ako hangin doon sa mga palakay ng mga inasal. Dali mo ako doon. Ingat tayo. Amen? Tapos sa simbahan, gutom na ako. Sa mall, nakakain ka, alas 3 na. Pero tuwang-tuwa ka pa din. Sige na nga, magbasa na nga ako, gutom na iba. Job 42, tingnan mo, God's power of restoration. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati. Palakpak
Palakpakan natin ng Panginoon. Kung dati yung kabuhayan mo, sinira ng problema, sinira ng discouragement, yung trabaho mo, ano man, sabi dyan, ang kabuhayan mo, ibabalik ng Diyos. Amen! Sabi niya, ibinalik niya sa dati. Nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan. At dinoble pa ni Yahweh ang kanyang kayamanan ni Job. Lahat ng kapatid nito, mga kamag-anak at kakilala ay dumalaw sa kanya at nagsalo-salo sila. Lahat ng iwan, bumalik. Kaya sabi ko ba, balik ka din. Iiwan ka, iiwan mo church, balik ka din. Bawat isa'y nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at singsing. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa. Una, 7,000. Yung binalik ng Diyos, 14,000. Grabe ang Diyos mag-restore. Amen? Hallelujah! Sa taon na ito, hallelujah, is a year of fulfillment. It's a year of restoration. Amen! Hallelujah! Binigyan niya 6,000 kamelyo. Grabe. Magkano isang kamelyo ngayon? Di ba baba ng 30K? Magkano baka ngayon? 50,000 mahigit. Yung baka, 2,000 baka at 1,000 inahing asno. Okay? Nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki. Binigyan uli ng 7 anak at 3 anak na babae. Nagkaroon, hindi niya binuhay yung 10. Wala na. Ano na yun? Okay. Sama na ng Panginoon. 14, ang pangalan ng mga babae ay Jemima, si Keisha. Yun palang pangalan ni Keisha. Tsaka si Jemima. Ba't sa'yo ibang pangalan? Ganun din. At Keren, Hapuk. Sino gusto mong pangalan yan? Ang mga anak na babae ni Job, ang pinakamaganda sa buong lupain. Wow! Hallelujah! Pinamanahan din niya ang mga ito tulad ng mga anak na lalaki. Meron pa ba? Meron pa ba? Meron pa. 15. Yan. 15. Kaya, ang mga anak na babae, 16. 16. Last 2 verse. 16 to 17. Kaya pag magpangalan kayo, di ba? Ang ganda ng pangalan, Isaiah. Tapos, ang palayaw, Anek. Pinangalanan mo pa Isaiah, ganda-ganda, tapos Anek tawag. Kapatawag ng ganon, di ba? Gandang pangalan, Jonathan, tapos pangalan, Bibe. Dito sa church, pinagbawal ko na yun. Ano-anong pinangapin. Kasi ganyan ang Diablo eh. Ang Diyos, bibigyan kanya magandang pangalan. Yung Diablo, bibigyan kanya ng pangalan na pangit. Walang meaning, walang kahulugan. Di ba? Kaya, huwag kong papabaya. Hindi ako si Anek. Anak ka ng Diyos, binigyan kanya magandang pangalan. Kaya, dati tawag kay Bibe, ngayon Jonathan. Pastor Jonathan. Dati Bibe, walang ka-respeto. Di ba? Sino pa? May mga apelido dito na pangit. Ano mawagin na ganyan? Diba? Ganda ng pangalan, di ba? Ganda ng pangalan. Nabahin mo yung si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Wow, 140 pa. Add 140. Ibig sabihin, ilang taon? Nahirap ikalko. Inabutan pa siya ng kanyang mga apo. Sa ika-4 na salinlahi, grabe nga bang buhay. Iba namamatay, wala pang apo. Matandang-matandaan na siya nang mamatay. Hallelujah. Basahin niyo na lang, tapusin niyo yung basahin. Hanggang chapter 42 yan eh. Okay, matakot basahin yan. Ganda-ganda yung basahin. Diba? Takot kang basahin kasi tinatamaan ka eh.
Di ba? Yung kay Jonah, ayoko basahin kay Jonah. Bakit? Parang kasi ako eh. Takot mo basahin, baka kainin akong makisda eh. Oh. Restoration of family and relationship. Ni-restore ni Lord ang family and relationship niya. Number 2, restoration of property and wealth. Dinoble ng Diyos. Restoration of health. Pinagaling siya ng Diyos. Restoration of friendship. Yung ka-BFF mo, ngayon, mortal mong kalaban. Bako. Ibabalik ni Lord, i-restore niya yung friendship. Minsan uli, mag-Starbucks kayong magkaibigan. Amen! Yung kaibigan, yung BFF mo, ngayon, in-unfriend mo. In-unfriend itong kaibigan kong to. Yung kaibigan mo, in-unfriend ka. I-restore ni Lord yung relationship nyo. Hallelujah! Amen! Minsan, magka-BFF yung tamburiner at saka backup. Ngayon, unfriend na sila. Hindi mo maintindihan bakit in-unfriend. Hallelujah! Kaya kayo mga nagka-unfriend dyan, itong kailangan nyo. At panguli, restoration of personality. Ni-restore ni Lord. Pinahaba ng Diyos buhay. Kita niya yung sambahayan. Amen? Palakpakan natin ng makapangyarihang Diyos. Tumaytayang na.